December 11, 1994, habang naglalakbay sa himpapawid ang Philippine Airlines Flight 434, umalingaw-ngaw ang isang malakas na pagsabog sa loob mismo ng eroplano na agad na ikinasawi ng isa sa mga pasaherong sakay nito. Gamit ang isang improvised explosive device at ang isang Casio digital watch, tinarget ng mga teroristang grupo ang eroplano na ito na magbabiyahe sana mula sa Maynila sa Pilipinas patungo sa Tokyo, Japan. Isang malagim na pangyayari na hindi lubos maisip ng halos 272 na mga pasahero na sakay nito na maaari pala itong mangyayari sa kanila. Pero sa kalagitnaan ng malagim na insidenteng ito, isang magiting na Pilipinong piloto ang naging bayani at sinubukang iligtas mula sa tiyak na kapahamakan ang lahat ng pasaherong sakay ng Philippine Airlines Flight 434. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Maganda ang panahon noong madaling araw ng ika-11 ng Disyembre taong 1994. Sa tingin ni Captain Eduardo Ed Reyes, magiging isang ordinaryong araw lamang ito, katulad rin ng iba niyang mga biyahe bilang isang piloto. Si Captain Ed Reyes ay isang veteranong piloto na nagserbisyo sa Philippine Air Force mula 1958 hanggang 1964 at matapos nga ito ay naging piloto na siya para sa Philippine Airlines. Katulong niya sa cockpit ang isa pang veteranong piloto na sa First Officer Jaime Herrera bilang co-pilot sa biyahe na ito. Kasama rin nila si First Engineer Dexter Comendador na tulad ni Captain Reyes ay nagsilbi rin sa Philippine Air Force. Habang naghihintay sa mga pasahero, isang lalaki na nagngangalang Armaldo Forlani ang sumakay sa flight na ito na may ruta mula Maynila patungo sa Tokyo, Japan, subalit may stopover ito sa Cebu. Lingid sa kaalaman ng lahat, peke pala ang ginamit na pangalan sa pasaporte ng naturang pasahero upang hindi ito mahuli sa kanyang masamang binabalak. Ang lalaking ito pala ay si Ramzi Youssef, miyembro ng isang terrorist group na nakabase sa Pakistan. Ang pag-target nila sa Philippine Airlines ay isa lamang test run o practice lamang nila para sa mas malaki pa nilang plano ng terrorist attack na tinatawag nilang Oplan Bujinka. Ito ay isang large-scale terrorist attack na nahahati sa tatlong bahagi. Ang una ay ang planong pagpaslang kay Pope John Paul II. Ang ikalawa ay ang pagpapasabog sa 11 eroplano mula sa Asia hanggang sa Amerika, na ang goal ay makapatay sa hindi bababa sa 4,000 pasahero para patigilin ang pandaigdigang paliparan. Ang ikatlo naman ay ang pagpapabagsak ng eroplano sa headquarters ng Central Intelligence Agency o CIA sa Fairfax, Virginia sa United States. Bandang 5:35 ng madaling araw nang mag-take off ang eroplano. Nang makalipad na nga ang flight na ito, tumayo si Youssef at direktang nagtungo sa lavatory o CR ng eroplano. Dito ay isa-isang inilabas ng lalaki mula sa kanyang sapatos ang kanyang mga gagamitin upang iset up ang improvised explosive. Inilabas ng lalaki ang mga battery, wiring materials at spark sources na itinago niya sa bahagi ng kanyang sapatos na noong panahong iyon ay hindi madidetect ng security ng airport. Inalis din ni Youssef ang isang modified Casio digital watch mula sa kanyang braso at ginamit ito bilang timer ng bomba. Isinet up ng lalaki ang detonation o ang pagsabog ng naturang bomba sa susunod na 4 na oras. Sa tansya niya ay sakto lamang ito kapag nakababa na siya ng eroplano at kapag lumilipad na sa bahagi ng karagatan ang Philippine Airlines. Matapos ito ay muli siyang bumalik sa kanyang assigned seat, bit-bit ang bomba na itinago niya sa kanyang bag. Ilang saglit ang lumipas ay humingi ng pahintulot si Youssef para makalipat sa upuan na 26K na nasa gitnang bahagi ng eroplano para mas makakuha raw siya ng mas magandang view. Sa pwestong ito na nga inilagay ng lalaki ang bomba dahil sa pag-aakalang nasa bahaging ito ang fuel tank ng eroplano. Kadalasan kasi sa mga ganitong eroplano, nakalagay sa gitnang bahagi ang fuel tank, pero mabuti na lamang at sa kaso ng PAL Flight 434, nasa likurang bahagi ito ng eroplano. Matapos matagumpay na mailagay ang bomba sa eroplano, ay tinakluban niya ito ng isang life vest
sa ilalim ng upuan upang hindi makita ng ibang tao. Napansin naman ng isang flight attendant na ilang beses pang makailang ulit na nagpalit ng upuan si Yusef, subalit hindi na niya ito binigyan ng pansin. Paglapag kasi sa Mactan Cebu International Airport bandang 6:50 ng umaga ay bumaba na rin ng lalaki kasama ang iba pang mga pasahero. Sa paglapag nila sa Cebu, may mga bagong pasahero at mga cabin crew na sumakay kaya naman umabot sa 293 ang kabuuang bilang ng sakay ng eroplano. 273 sa mga ito ay pasahero at 20 naman ay crew ng eroplano. Makalipas ang higit sa isang oras ay muli na ngang lumipad ang PAL Flight 434 upang magtungo sa ruta nito sa Tokyo. Habang tinatahak nga ng eroplano ang bahagi ng Okinawa, Japan, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa himpapawid. Ito ay eksaktong 4 na oras mula nang iset ni Yusef ang detonation ng IED. Agad na nasawi si Haruki Ikegami, isang Japanese businessman na nakaupo sa seat 26K, ang eksaktong lugar kung saan inilagay ni Yusef ang bomba. Nasugatan din sa insidenteng ito ang 10 pang mga pasahero habang nagtamo naman ng malaking pinsala ang gitnang bahagi ng eroplano, kabilang na nga ang control cables na konektado sa steering control ni Captain Ed Reyes at ng kanyang co-pilot. Sinubukan pang hilahin ng crew na si Fernando Bayot ang katawan ni Ikegami mula sa blast site, pero agad ding tumigil nang mapagtantong patay na ito. Para hindi maging dahilan ng panik sa loob ng eroplano, agad siyang tumawag ng isa pang flight attendant upang magkunwaring tinutulungan lamang si Ikegami. Matapos nga ang insidenteng ito ay nawalan na ng kontrol ang mga piloto sa eroplano. Kumiling ito pakanan, kaya agad na nag-isip ng paraan si Captain Reyes upang masigurong makakapag-landing sila ng ligtas. Agad na tinungo ni System Engineers Dexter Comendador ang blast site upang suriin ang mga damages. Nag-request din ng emergency landing ang piloto sa Naha Airport sa Okinawa, Japan. Sa kasamaang palad, naging mahirap pa para sa Japanese Air Traffic Controller na kausapin si Captain Reyes, kaya sinubukan nilang mag-request ng tulong mula sa isang US military base sa Okinawa upang magsagawa ng emergency landing. Nagpadala rin ang US military ng isang US Air Force Learjet patungo sa lokasyon ng PAL 434 para magkaroon ng visual check at i-assess ang damage ng naturang eroplano. Ayon sa kapitan ng eroplano sa kanyang interview sa Canadian TV series na Mayday, ng mga oras na yon ay kinakabahan siya, lalo na nang malaman niyang hindi na nagre-respond ang autopilot ng eroplano. Pumasok kasi sa kanyang isipan ang posibilidad na mawawalan siya ng kontrol sa aircraft at pikiling ito pakanan at tuluyan nang babagsak na magiging dahilan para sa isang malaking trahedya. Bawat segundo ay sobrang mahalaga, kaya naman hindi na nagdalawang isip pa ang piloto. Iniutos ni Reyes sa kanyang co-pilot na maging alisto ito sa kanyang kontrol. Nang mag-disengage na nga ang autopilot, maswerteng hindi na pumaling pakanan ang eroplano. Yun nga lang, hindi na rin nagre-responde ang steering input nito. Gayunpaman, kahit nahirapan sila sa pagkontrol sa eroplano, hindi naman ito naging sapat para mawala sa target nilang landing spot ang kanilang sinasakyan. Mabilis na nag-isip ng paraan si Captain Reyes upang mailanding ng matagumpay ang eroplano. Naisip niyang gamitin ang asymmetric thrust at ang throttle upang makontrol ang aircraft. Sinubukan din niyang bawasan ang airspeed ng kanilang sinasakyan at maging ang pagtatapon sa ibang fuel para mas mabawasan ang pressure sa kanilang landing gear. Bandang 12:45 ng hapon, halos isang oras mula nang maganap ang pagsabog, matagumpay na nailapag ni Captain Ed Reyes ang sumabog na eroplano sa Naha Airport. Nagawa niyang mailigtas ang 272 na pasaherong sakay nito at ang 20 crew members ng Philippine Airlines. Base sa naging investigasyon sa naganap na pagbomba sa Philippine Airlines Flight 434, isang device na tinatawag na Mark II PETN microbomb na binuo gamit ang Casio Digital Watch ay bahagi ito ng Phase 1 ng Operation Bojinka.
tinetesting lamang nila ang kanilang aparato at nagkataong ang eroplanong ito ang kanilang napagdiskitahan. Maliit na bahagi lamang ng explosive ang ginamit ni Yusef dito kumpara sa ginamit nila sa 11 US airplanes noong 1995 nang simulan na nga nila ang Oplan Bujinka. Nagawa lamang matrack ng Manila Police ang battery na ginagamit ng grupo sa paggawa ng bomba. Nadiskubre ng Philippine National Police ang plano ni Yusef na bombahin ang headquarters ng CIA, kaya naman agad na nagkasa ng operasyon ang mga otoridad para hulihin ang salarin. Makalipas nga ang isang buwan, noong ika-7 ng Enero taong 1995, nasa kote si Ramzi Youssef sa Pakistan at na-extradite sa Amerika upang dito litisin ang mga krimen na kanyang ginawa. Taong 1996 nang tumayo bilang isang witness sa krimen ni Ramzi Youssef si Captain Ed Reyes. Ang kanyang mga testimonya ay malaki ang naging papel upang tuluyan ng mahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo ang isa sa pinaka-notorious na terorista sa buong mundo. Ika-12 ng Enero taong 1997 nang tuluyan ng mahatulan ng guilty si Youssef at napatawan ng life imprisonment. Sa kasalukuyan ay nakakulong si Ramzi Youssef sa ADX Florence Prison, isa sa pinaka-kinakatakutang kulungan kung saan nakakulong din ang dating leader ng Sinaloa Cartel na si Joaquin El Chapo Guzman. Samantala, matapos ang insidente ng Philippine Airlines Flight 434 bombing, binigyan ng commendation ni former President Fidel V. Ramos si Captain Ed Reyes at ang kanyang mga crew members dahil sa kanilang professional handling of a potential disastrous situation. Kalaunan ay lumipat si Captain Ed Reyes sa Cebu Pacific bilang isang administrative check pilot, flight instructor at DC-9 captain hanggang sa magretiro na nga siya noong 2002. Naging board secretary at director din siya ng Airlink International Aviation School habang nagtuturo bilang isang profesor sa parehong eskwelahan para sa mga aviation courses hanggang sa siya ay sumakabilang buhay noong ika-14 ng Pebrero taong 2007 dahil sa sakit na prostate cancer. Hindi matatawaran ang naging kabayanihan ni Captain Eduardo Ed Reyes. Kahanga-hanga ang kanyang ipinamalas na katapangan sa gitna ng isang nakakatakot na sitwasyon. Dahil sa kanyang effort at dahil na rin sa tulong ng mga crew ng Philippine Airlines Flight 434 na iligtas mula sa tiyak na kapahamakan ang daan-daang inosenteng mga tao na muntik nang maging biktima sa karahasan ng mga terorista. Para sa inyong reaksyon, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.